tahimik ka lang. Pero may dating, sa kabila ng iyong tahimik na pag-uugali, mayroon kang isang natatanging presensya na hindi may kakaila. Ang iyong katahimikan ay hindi nangangahulugang wala kang sinasabi. Sa katunayan, madalas na ang mga tahimik na tao ay may malalim na mensahe na nais iparating. Hindi ka maingay, pero napapansin. Sa mundo kung saan ang ingay at kabalansehan ay tila hinahanap ng karamihan, ikaw ay nag-stand out sa iyong simpleng presensya. Kung gusto mong matutunan kung paano maging isang tahimik pero kaakit-akit na tao, na may lalim, prinsipyo at presensyang hindi basta-basta, tapusin mo ang video na to. Magbibigay ito ng mga kasangkapan at kaalaman upang maipaliwanag kung paano ang iyong tahimik na pagkatao ay maaaring maging isang makapangyarihang puwersa sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Isang paraan ng pagpapahayag na maaaring umantig ng damdamin ng iyong kapwa at makapagbigay inspirasyon kahit na hindi ka nag-uusap ng masyadong marami. At habang andito ka na rin, i-like mo na, mag-subscribe at i-click ang bell icon para hindi mo ma-miss ang mga susunod pang kwentong magpapalalim ng pananaw mo sa buhay. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang mga kaalaman, kundi mga karanasan na maaring magbukas ng mga bagong perspektibo para sa iyo. Hayaan mong maging bahagi ka ng komunidad na nagsusulong ng mas malalim na pag-unawa sa ating mga sarili at sa mundo sa paligid natin. Simulan na natin. Ihanda ang iyong isipan at puso para sa isang paglalakbay patungo sa mga ideya at aral na magpapayaman sa iyong pagkatao at sa pagkakataon mong makaugnayan ng mas mabuti sa iba. Marunong makinig. Ang kakayahang makinig may isa sa mga mahahalagang aspeto ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Sa mga tao na tunay na marunong makinig, hindi sila nagmamadaling sumagot. Sa halip, inuukit nila ang kanilang oras upang talagang marinig ang sinasabi ng kanilang kausap. Ito ay higit pa sa simpleng pandinig. Ito ay isang aktibong proseso na nangangailangan ng konsentrasyon at simpatya. Ang pakikinig na may pag-unawa ay nagtutulot sa isang tao na mas malalim na maunawaan ang mensahe at damdamin ng nagsasalita. Sa pamamagitan ng tamang pakikinig, nagiging mas malinaw ang mga konteksto at nuances ng sinasabi na nagagamit sa pagbibigay ng mas angkop na tugon. Dito nagsisimula ang tunay na koneksyon sa pagitan ng tao, sa pagkilala at pag-intindi sa kaisipan at damdamin ng isa't isa. Nagiging mas makabuluhan ang ugnayan na nagdudulot ng tiwala at pagkakaunawaan. Ang mga taong marunong makinig ay nagiging mga kaibigan, tagapagtaguyod at katuwang sa pagbuo ng mas matibay na samahan. Kalmado sa gitna ng gulo. Sa mundo na puno ng kaguluhan at pagsubok, may mga pagkakataon na tila naguguluhan ang lahat. Habang ang iba'y natataranta, ikaw ay parang lawa, tahimik, malalim at hindi madaling matinag. Sa gitna ng unos, ang iyong kalmado ay nagsisilbing ilaw ng katinuan at katatagan. Ang pagiging kalmado sa gitna ng gulo ay hindi lamang isang kakayahan, kundi isang sining. Sa tuwing may mga hamon na dumarating, ang ilan ay nagiging emosyonal o naguguluhan habang ikaw ay nananatiling nakatuon at nagmamasid. Sabi nga ni Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Ang kanyang mensahe ay nagbibigay diin sa halaga ng ating reaksyon sa mga sitwasyon. Sa bawat pagsubok, mayroon tayong dalawang pagpipilian. Maaari tayong mawalan ng kontrol sa ating emosyon at magpadala sa takot at pangamba, o maaari nating yakapin ang sitwasyon, pag-isipan ito ng maayos at kumilos ng may layunin. Ang pagpili ng tamang reaksyon ay susi sa pagkakaroon ng kapayapaan sa kabila ng ingay at kaguluhan na nasa ating paligid. Mahalaga na matutunan ang proseso ng paghahanda sa ating isipan at puso bago pa man dumating ang mga pagsubok. Sa tulong ng pagmumuni-muni, positibong pag-iisip at mga diskarte sa pamamahala ng stress, maaari tayong bumuo ng isang matatag o na pundasyon na magbibigay daan sa atin na manatiling kalmado sa mga pagkakataong ating kinakailangan.
Mula sa mga simpleng sitwasyon hanggang sa mga malalaking krisis, ang iyong kalmado ay hindi lamang nakikinabang sa iyo, kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong presensya ay nagiging inspirasyon para sa iba na manatili rin sa kanilang mga posisyon, lumalaban sa agos ng mga problemang dumarating. Sa huli, ang pagiging kalmado sa gitna ng gulo ay hindi lamang isang estado ng isip, kundi isang katangian na nagbibigay daan sa atin na makamit ang tagumpay, anuman ang hamon. Ito ay isang mahalagang kasangkapan na dapat nating hubugin at pahalagahan sa ating paglalakbay sa buhay. Hindi nangangailangang magyabang. Sa mundo ng pakikisalamuha at ugnayan, madalas na naiisip ng iba na ang pagpapakita ng kayabangan ay isang paraan ng pagpapakita ng lakas at katatagan. Ngunit may mga tao na hindi kailangang umasa sa palakpakan o pag-upload mula sa iba upang malaman ang kanilang halaga. Sila ay mga individual na may malalim na pag-unawa sa kanilang sarili at sa kanilang mga kakayahan. Hindi nila kailangan ng papuri o pag-amin mula sa iba upang makaramdam ng kumpiyansa. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob, sa kaalaman na sila ay may natatanging kontribusyon na maibibigay at sa kaalaman na may dignidad at halaga ang kanilang pagkatao. Hindi sila nagiging maingay o mapansin. Sa halip, sila ay tahimik, ngunit lumalabas ang kanilang personalidad na puno ng lalim at wisdom sa kanilang mga aksyon at pakikitungo. Sa mga pagkakataon, ang kakayahang hindi magyabang o manghingi ng atensyon ay isang tanda ng matatag na karakter. Ano yung mga taong ito ay naiintindihan ang kahalagahan ng pagkakabukod sa mga maling palabas ng kayabangan. Naniniwala sila na ang tunay na pagpapakita ng lakas ay nasa pagiging totoo, sa pagtanggap sa sarili at sa pagpapahalaga ng mga simpleng bagay. Sa kanilang tahimik na paraan, naaabot nila ang iba at nagiging inspirasyon para sa lahat sa kanilang paligid. Matatag ang paninindigan. Ang mga tao na may matatag na paninindigan ay hindi madaling madala ng uso o ng agos ng panahon. Sa kanilang puso at isipan, mayroong nakatanim na mga prinsipyong pinapahalagahan nila ng labis at hindi basta-basta ito binibitawan sa mga pagkakataong may mga hamon o pagsubok. Ang layunin at pananaw nila ay gaya ng isang matibay na puno na nakatayo sa gitna ng bagyo, hindi natitibag ng hangin o pag-ulan. Ang kanilang katatagan at dedikasyon ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga kasamahan, kundi nagsisilbing liwanag sa mga taong naliligaw ng landas. Kahit sa mga panahong puno ng ingay at pagbabago, ang kanilang kalmado at tahimik na paninindigan ay nagiging kaakit-akit sa mga tao sa kanilang paligid. Iyan ang tunay na halaga ng isang tao na may matibay na paninindigan. Sila ang mga tao na hindi lamang nakikinig sa paligid, kundi naglalaan ng oras upang makinig sa kanilang sariling isip at puso. Ang ganitong klasing tao, bagamat tahimik, ay may malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga prinsipyo ng buhay. Sila ay nagiging inspirasyon at haligi ng lakas sa kanilang komunidad, at sa likod ng kanilang paninindigan ay natatago ang walang katulad na tapang at katatagan. Maingat sa salita. Sa mundong puno ng ingay at pagmamadali, ang mga salitang binibitawan natin ay may mahalagang kahulugan at epekto. Bawat salita ay may bigat na nakasalalay sa ating mga pagpili at hindi sila basta-basta na lamang dapat gamitin. Ang mga tao na maingat sa kanilang mga salita ay ipinapakita ang kanilang paggalang hindi lamang sa kanilang sarili kundi pati na rin sa iba. Sila ay hindi pala sagot, mas pinipili nilang mag-isip at tumimbang ng mga bagay-bagay bago pakilala ang kanilang opinyon o reaksyon. Kapag sila ay nagsalita, tila ang bawat kataga ay bumabalot sa atensyon ng lahat sa paligid. Ang katahimikan ay sumasaklaw sa paligid dahil ang kanilang mga salitang lumalabas mula sa kanilang bibig ay puno ng katalinuhan, karunungan at lalim. Ang kanilang tinig ay nagdudulot ng pagninilay-nilay at pag-unawa na nag-uudyok sa iba na makinig ng mabuti. Hindi lamang ang mga salita ang mahalaga,
Ito rin ay ang paraan ng pagbigkas at ang konteksto kung saan ito sinasabi. Sa ganitong paraan, sila ay nagiging inspirasyon sa iba at nagiging magandang halimbawa ng kung paano dapat gamitin ang mga salitang nag-aangat. Hindi yung mga salitang bumabagsak. Sa madaling salita, nagiging higit na mahalaga ang kanilang presensya sa mga usapan at talakayan dahil sa kanilang maingat na pamamahala ng kanilang mga salita na hinahanap ang katotohanan sa bawat pagpapahayag. Hindi sumasali sa tsismis o drama. Ang mga taong ito ay karaniwang tahimik sa mga pag-uusap, hindi dahil sila ay mahiyain o walang sinasabi, kundi dahil sa kanilang kawalan ng interes sa mga usaping mababaw tulad ng tsismis o drama. Para sa kanila, ang mga ganitong paksa ay tila walang halaga at hindi sulit sa kanilang oras at atensyon. Sa kanilang katahimikan, makikita ang kanilang pagpapahalaga sa mas malalim na usapan at mga mahahalagang issue. Ipinapakita nito na ang kanilang mga prioridad ay nakatuon sa mga bagay na may tunay na kahulugan at layunin kaysa sa mga usaping puno ng intriga at kalokohan. Sa pamamagitan ng pagpili na huwag makilahok sa mga tsismisan, sila ay lumilikha ng espasyo para sa kapayapaan, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa kanilang paligid. Ang kanilang katahimikan ay nagiging simbolo ng pagninilay at pag-iwas sa mga negatibong enerhiya na dulot ng hindi kinakailangang drama. Kaya't sa halip na makisali sa mga hindi makabuluhang pag-uusap, pinipili nilang manatiling tahimik at mag-concentrate sa mga bagay na mas makabuluhan. Sa ganitong paraan, pinapangalagaan nila ang kanilang emosyonal na kalagayan at nagiging inspirasyon sa iba na unahin ang mga positibong usapan na nag-uudyok sa pag-unlad at pag-unawa sa isa't isa. Ang kanilang desisyon na hindi sumali sa mga tsismis ay isang matibay na pahayag na ang tunay na halaga ng komunikasyon ay nasa nilalaman nito, hindi lamang sa dami ng sinasabing salita, marunong magdala ng sarili. Ang isang tao na tunay na marunong magdala ng sarili ay kadalasang tahimik, ngunit sa kabila ng kanyang pananahimik, may dala siyang matibay na presensya at tiwala sa kanyang sarili. Hindi lamang ito nakabatay sa kanyang pananamit, kundi higit na makikita sa kanyang paraan ng pagkilos at pakikisalamuha sa iba. Ang isang matikas na tao ay nagtataglay ng dignidad na hindi nagmumula sa material na bagay kundi sa kanyang mga saloobin at asal. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng kanyang postura, tono ng boses at mga galaw. Ang bawat pagkilos niya ay sinasadya at may layunin na nagbibigay ng impresyon na siya ay may kontrol sa kanyang sarili at sa kanyang paligid. Mahalaga rin ang paggalang sa sarili sa pagkakaroon ng matikas na pag-uugali. Ang pagkakaroon ng respeto sa sarili ay lumalabas sa paraan ng pakikitungo sa iba. Ang taong marunong magdala ng sarili ay hindi lamang nagtutok sa sariling interes, kundi nakikilala rin ang halaga ng iba. Siya ay handang makinig, makipag-usap, at makisangkot sa mga usaping mahalaga sa kanyang kapwa. Sa ganitong paraan, ang isang tao na may kakayahang magdala ng sarili ay nagiging inspirasyon sa iba. Ang kanyang tahimik na lakas at dignidad ay nagiging liwanag para sa mga tao sa kanyang paligid na nag-uudyok sa kanila upang maging mas maganda ang kanilang sariling pakikitungo at pagkilos. Sa huli, ang kakayahang ito na magdala ng sarili ay hindi lamang nakabubuo ng isang magandang pagkatao, kundi nakapagdudulot din ng positibong epekto sa komunidad at sa iba pang tao. Kakayahang mapanatili ang emosyon. Ang mga tao na may mataas na kakayahang mapanatili ang kanilang emosyon ay hindi nagiging alipin ng mga ito. Sa halip, sila ay may kakayahang kilalanin ang kanilang mga nararamdaman at maunawaan na ang galit o lungkot ay mga natural na bahagi ng buhay. Sa tuwing darating ang galit, alam nila na ito ay isang sitwasyon na maaaring magdulot ng iba't ibang reaksyon. Sa pag-unawa na ang galit ay isang damdamin na dumarating at nadarama, nagiging mas madali para sa kanila na etikahin ito at huwag magpadala sa damdamin. Ang kanilang kakayahan na maglaan ng oras sa pagninilay-nilay at
at mag-isip bago kumilos ay nagiging susi upang hindi sila magreklamo o gumawa ng mga desisyon na maaaring magdala sa mas malalang sitwasyon. Kung ang lungkot naman ang bumaba sa kanila, alam nilang hindi nila kailangang manatili sa estado na iyon. Nakikita nila ang lungkot bilang isang pansamantalang karanasan na dumadaan. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga bagay na nagdudulot ng lungkot, nagiging mas handa silang harapin ito at maghanap ng mga paraan upang mas mapabuti ang kanilang sitwasyon. Bilang resulta, ang mga tao na may kakayahang mapanatili ang kanilang emosyon ay nagiging mas matatag sa kabila ng mga pagsubok. Sila ay lumalakad sa buhay ng may kumpiyansa sapagkat nauunawaan nila na ang mga emosyon ay hindi dapat magdikta ng kanilang mga aksyon o desisyon. Sa katunayan, ang mga ito ay nagiging pagkakataon upang lalong makilala ang sarili at mapahusay ang kanilang kakayahan sa pagharap sa hinaharap, hindi uhaw sa atensyon. Sa mga pagkakataong ito, tahimik ang kanilang pag-uugali. Wala silang kinakailangang sabihin o ipahayag sa iba. Hindi sila umaasa ng pansin mula sa paligid. Ang kanilang mga galaw at mga ekspresyon ay tila walang halong ingay. Ngunit sa kabila ng kanilang tahimik na presensya, mayroon silang kakaibang kakayahan na makuha ang atensyon ng iba. Sa kanilang mga mata may mga kwentong hindi kailanman na ipapahayag. Sa kabila ng kanilang pagnanais na manatiling hindi napapansin, tila ang kanilang pagkukulang sa pagnanais ng atensyon ay mas lalo pang nagpapayabong sa interes ng mga tao sa kanila. Ang mga paningin mula sa iba ay nagiging tila mga sinag ng ilaw, umaabot sa kanila at nagbibigay diin sa kanilang presensya. Tila ang kanilang tahimik na pag-uugali ay isang imbitasyon sa mga tao upang magtanong, mag-obserba at maghanap ng kasagutan sa mga katanungang nag-uukit sa kanilang isipan. Isa itong kabalintunan, ang mga tao na hindi umaasam ng atensyon ay kadalasang siyang nagiging sentro ng atensyon. Sa bawat hakbang nila, ang mga tao ay may natatanging pagnanais na malaman ang kanilang kwento, na tila silang mga libro na sarado, subalit puno ng mga aral at karanasan. Sa kabuuan, ang kanilang tahimik na asal ay nagiging dahilan upang dumami ang mga mata at pandinig na nakatutok sa kanila. Ang kanilang pagsisikap na huwag mapansin ay sa katunayan nagiging sanhi upang sila ay higit pang mapansin at pag-usapan. Marunong tumanggap ng kritisismo, hindi sila defensive. Sa halip, may kakayahan silang buksan ang kanilang isip at puso sa mga puna at opinyon ng iba. Hindi sila natatakot na harapin ang mga kritisismo, kundi tinatanggap nila ito bilang isang pagkakataon para sa paglago at pag-unlad. Ang kanilang pakikinig ay hindi lamang basta pakikinig. Ito ay sinasamahan ng masinsinang pagninilay-nilay kung paano nila may angkop ang mga suhestyon sa kanilang sarili at sa kanilang mga gawain. Kung may pagkukulang man, hindi ito nagiging sanhi ng kanilang pagkabalisa. Sa halip, agad nilang kinikilala ang mga aspeto na kailangan ng pagpapabuti at may determinasyon. Silang inaayos ang mga ito. Ang ganitong pagtanggap sa mga pagkakamali ay nagpapakita ng kanilang katatagan at kakayahan na umunlad. Sa katunayan, ang ganitong katahimikan, ang kakayahang manatiling kalmado at maiwasan ang pagtatanim ng sama ng loob ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang tanda ng tunay na lakas. Ito ay nagpapatunay na ang isang tao ay may malalim na pangunawa sa kanyang sarili at sa ibang tao. Sila ay hindi lamang nakatuon sa kanilang sariling pananaw, kundi binibigyang halaga din ang iba't ibang perspektibo. Ang kanilang pamumuhay ay isinasabuhay ang prinsipyo na ang kritisismo ay hindi dapat ituring na banta, kundi bilang tulay patungo sa mas magandang ikaw. Malalim ang pag-iisip. Hindi lahat ng iniisip ay sinasabi. Sa katunayan, may mga tao na mas pinipili ang manahimik kaysa magsalita, kahit na puno ng mga ideya at saloobin ang kanilang isipan. Ang kanilang katahimikan ay maaaring tila walang laman, ngunit sa likod nito ay nagaganap ang isang masalimuot na proseso ng pagninilay-nilay at pag-aanalisa. Kapag nagsalita sila, alam mong pinag-isipan nila ang bawat salitang binitiwan.
Sila ay mga tao na maingat at mapanuri at hindi basta-basta nagpapahayag ng opinyon. Ang bawat pahayag na lumalabas sa kanilang bibig ay naglalaman ng lalim at katotohanan. Napakahalaga para sa kanila na ang kanilang sinasabi ay may kabuluhan at hindi lamang basta mga salitang itinatapon sa hangin. Tahimik pero mapanlikha. Ang kanilang katahimikan ay hindi isang senyales ng kawalang interes, kundi isang tila paglikha ng mga ideya at pananaw sa kanilang isipan. Sila ay may kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba at sa kabila ng kanilang tahimik na pagkatao, lumalabas ang kanilang likha sa mga aksyon at desisyon na kanilang ginagawa. Tahimik pero matalino. Ang kanilang kaalaman at karunungan ay lumalabas hindi lamang sa kanilang mga sinasabi, kundi lalo na sa kanilang mga gawa. Ang mga tao ng malalim na pag-iisip ay may kakayahang unawain ang mga komplikadong sitwasyon at lumikha ng mga solusyon na mabisang nakatutok sa ugat ng problema. Ang kanilang kabihasnan ay tila mula sa isang mas mataas na antas ng pag-unawa na mas higit pa sa pangkaraniwang kaalaman. Sa kabuuan, ang mga tao na may malalim na pag-iisip ay may kakayahang mapanlikha ang kanang karunungan at kaalaman at laging nag-iingat sa kanilang mga salita. Sila ay nagbibigay ng importansya sa bawat salitang sinasabi at nag-aalok ng mas malalim na pananaw sa mundo sa paligid nila. Marunong tumanggap ng katiwasayan sa katahimikan. Sa bawat takbo ng buhay, madalas nating nakikita ang mga tao na puno ng sinasabi at ingay. Ngunit may mga taong tahimik na tila ba wala silang opinyon o walang gustong ipahayag. Sa katotohanan, hindi sila tahimik dahil sa kakulangan ng ideya o opinyon, kundi dahil sa kanilang kakayahang yakapin ang katuwang na kapanatagan at katahimikan na dala ng kanilang pagninilay. Para sa kanila, ang pagtahimik ay hindi isang simbolo ng kahinaan, kundi isang tanda ng kanilang pag-unawa at pag-aatras mula sa magulong mundo. Ang bawat sandali ng katahimikan para sa kanila ay puno ng kahulugan. Hindi nila kinakailangan na punuin ang bawat pagkakataon ng salita o ingay. Sa halip, pinapahalagahan nila ang mga sandali ng tahimik na pagmumuni-muni. Sa kanilang presensya, maaring maramdaman mo ang kanilang pag-unawa at tiwala sa sariling iniisip. Ang katahimikan ay nagiging tila isang makapangyarihang espasyo kung saan maaring lumago ang mga ideya at damdamin. Sa mga oras ng katahimikan, mas mapapansin ang mga malalim na pag-iisip at damdamin na hindi agad na ipapahayag sa mga salita. Dito, ang kanilang mga isip ay naglalakbay at ang kanilang mga damdamin ay lumalawak. Nagiging mas komplikado at mas angkop sa kanilang mga karanasan at pananaw sa buhay. Ang mga tahimik na sandali na ito ay nagiging mga pagkakataon upang muling pag-isipan ang mga bagay-bagay at muling tukuyin ang kanilang mga halaga. Dahil dito sa tuwing sila ay tahimik, ang mga tao sa kanilang paligid ay maaring makaramdam ng presensya na konektado sa katotohanan, isang pahayag na mas malalim pa kaysa sa anumang salita. Ang katahimikan na iyon ay nagdadala ng isang katahimikan ng puso at isipan, nagiging karaniwan ng mga bagay na madalas nating pinapabayaan dahil sa ingay ng ating mga paligid. Sa bawat paghinga, sa bawat paghiwa-hiwalay ng isip, nandoon ang kanilang pagkakalam na ang tunay na lalim ay hindi palaging nakikita sa mga galaw o salita kundi sa mga sandaling puno ng katahimikan kung saan tunay na nagkakaroon ng pagkakaunawaan at koneksyon. Tahimik kang nanood ng video na ito at habang pinapanood mo, alam kong may mga salitang tumama sa iyo. May mga ugaling nakuha mo ang iyong pansin at marahil ay may mga aspeto ka sa iyong sarili na nakilala mo sa mga mensahe dito. O baka naman may isang aspeto ka ng iyong pagkatao na nais mong baguhin simula sa araw na ito. Kung sa tingin mo'y may mga bagay kang gustong i-improve o baguhin sa iyong buhay, ito na ang pagkakataon. Kung ganon, i-like mo ang video na to bilang unang hakbang sa iyong personal na pag-unlad. Ito ay hindi lamang isang simpleng aksyon, kundi simbolo ito ng iyong desisyon na kumilos. Isang paanyaya para sa iyong sarili na magsimula sa pagbabago. Mag-subscribe ka para sa mas malalim na usapan at higit pang mga ideya.
hindi lamang para sa iyong isipan, kundi pati na rin sa pagbuo ng iyong pagkatao. Dito, pag-uusapan natin ang mga bagay na makakatulong sa iyo na mas makilala ang iyong sarili at paghuhugis ng mas magandang bersyon ng iyong sarili. At kung mayroon kang isang kaibigan na tahimik din, ngunit sa tingin mo ay hindi pa niya natutuklasan ang kanyang mga kakayahan, huwag mag-atubiling i-share ang video na ito sa kanya. Baka ito na ang kailangan niyang inspirasyon upang makilala ang kanyang sarili at maipakita ang kanyang tunay na lakas. Minsan, ang simpleng katahimikan ay maaaring maging simula ng mga makabuluhang pagbabago sa ating buhay. Sa pagninilay, nagiging mas malinaw ang ating mga layunin at ang landas na nais nating tahakin. Hanggang sa susunod na pagkakataon, manatiling kalmado, matatag at makapangyarihan. Tandaan, kahit na tahimik ka lang, mayroon kang sariling puwersa at lakas na kayang baguhin ang iyong mundo at ang mga tao sa paligid mo.